May I be allowed to ask a question? Pinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Natatawa talaga ako dito kay Sara Duterte dahil nililihis nito ang usapin tungkol sa budget deliberation niya dyan sa mababang kapulungan. Sinupalpal po ni Reneco, ang representative po ng Kabataan Party List, si Sara Duterte dahil tinangka po ni Sara Duterte na iugnay siya kay Zaldico na involved po sa maanumalyang flood control projects. Mga kababayan, hindi po apelyido ang sukatan ng pagkatao. Ang pagkakapareho ng pangalan ay maaaring mag-ugat ito sa kolonyal pong talaan. At hindi po ibig sabihin na magka-apelyido ay magkadugo na at parehong maigi ang ginagawa. Diversionary tactics po ang ginagawa ni Sara Duterte dito po sa deliberasyon sa Office of the Vice President. Malinaw po mga kababayan na ang kasaysayan sa mga pangalan ay hindi naman lahat magkakaugnay kahit magkapare-pareho ang iyong pangalan. Yan po ang malinaw. How are you related to Zaldico Reneco? Okay, to clarify, hindi ko po kaano-ano si Zaldico. Nagkataon lang na pareho kami ng apelido. Sa mga hindi po nakakaalam, si Zaldico ay ang sitting representative ng Ako Bicol Party List at bahagi siya ng leadership ng House Majority under Martin Romualdez. Tapos, ako naman, hindi ako taga Bicol. Taga Malabon po ako, and ang aking mga nanay, tatay, galing pong Cebu. In fact, lahat po ng 10 nominado ng Kabataan Party List ay hindi po galing sa mga political dynasties. Ang mga kagalingan at kakayahan naming mga leader kabataan ay nanggaling sa pag-aaral namin sa lipunan at ang pagsasama-sama namin sa pagsulong ng alternatibong politika. At bahagi ng isusulong namin, yung final ng 2016 at nire-file natin ng 2022, ang pagkakaroon dapat ng anti-political dynasty law. Actually, according to our constitution, prohibited ang political dynasties. Pero paano mo naman papasa yung anti-political dynasty bill kung lahat ng tumatakbo ngayon at lahat ng mga composition ng ating kongreso ay galing sa mga political dynasties na humahawak ng malalaking negosyo at lupain? Kaya naman, kasabay ng efforts natin na isulong ang bill sa loob ng kongreso, narito dapat ang ating on-ground campaigns para i-expose yung iba't ibang mga issue. Gagawin natin to lahat para mas marami ang mamulat sa realidad ng politika sa Pilipinas. Kung makikita natin, marami sa lansangan, marami sa social media ang nananawagan ng pananagutan at syempre ng totoong pagbabago.